sama-sama tayong magiging tarakili. Bago sa saksi, isang lanchang may kargang gasolina at diesel ang nasusunog sa Zamboanga City. Ayon sa BFP, pasado alas 5 ng hapon, sumiklab ang sunog. Mahigit 100 container ng gasolina at 2 container ng diesel ang karga ng lancha na papunta sanang Tawi-Tawi. Base sa paunang investigasyon, may tagas umano ang lancha kaya bigla na lang itong nagliyab nang buksan ng ignition. Kumalat ang apoy sa karga nitong petrolyo. Nakaligtas naman ang 3 crew matapos nilang tumalon mula sa lancha. Sa isang apartment sa France na nagkakahalagang 14 na bilyong piso, nananatili raw ngayon si dating Congressman Zaldico ayon po kay DILG Secretary John Vic Remulla. Oras ang hinahabol ng gobyerno ng Pilipinas para makuha ang kustudiya ni Ko na nag-apply na raw ng asylum. Saksi si Marisol Abduraman. Hanggang ngayon, wala pang tugon ng Interpol sa hiling ng gobyerno ng Pilipinas na mapasama sa Red Notice Alert si dating Congressman Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, September pa nung nakarang taon nag-apply ang gobyerno para rito. Pero hanggang nitong Abril, may mga inihahabol pang dokumentong inilakip sa application ng Pilipinas. Do you think his money also works kaya medyo natatagalan ng Red Notice? I don't know that. Sabi ni Remulla, patuloy nilang tinatrack si Zaldico at inaalam ang kanyang whereabouts habang hinihintay ang Red Notice. Sabi ni Remulla, nakatira ngayon si Ko sa apartment sa Paris, France na nagkakahalaga raw ng 14 na bilyong piso. He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. Ganito kalaki yung taas yung mga ceiling nun, 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million. Euros, yung isang bahay na gano'n. So, doon siya ngayon, nag-stay. We cannot get him in any way we can. Red Notice ang Red Notice na lang. Oras ang hinahabol ng gobyerno para makuha ang kustudiya ni Ko bago maaprubahan ang hiling niyang asylum na magiging hadlang sa pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. We're working very hard. Hindi talaga confidential dyan. I'm confident na bago siya matapos yung asylum application niya, makukuha na natin si Saudi. Sagot naman ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain. Foolish ang mga sinabi ni Remulla. Hindi raw alam ni Rondain kung nasa Paris talaga si Ko. Ayon sa website ng Interpol, hindi nila pinanghihimasukan ang mga proseso ng asylum ng mga member country. Nasa isang bansa na rin ang desisyon kung pagbibigyan o hindi ang hiling ng isang applicant. Pag-amin ni Remulla, siya ang nagbigay ng impormasyon sa Pangulo ukol sa pagkakadetain ni Ko sa Czech Republic. He was detained for 36 hours. I was the one who informed the president of his capture. Nagpadala kami ng yung ambassador natin, nearest ambassador to the Czech Republic, pinadala namin kagad to coordinate yung military attaché. Pero huli na raw nang dumating doon ang mga abogado ng gobyerno, kasama si Acting Justice Secretary Frederick Vida. Naharap si Ko sa mga kasong graft at malversation na may kinalaman sa mga manumalya umunong flood control project. Kasong human trafficking naman sa Pilipinas ang kinakaharap ni dating presidential spokesman Harry Roque. Nag-apply siya ng asylum sa Austria at ngayong araw inaasahang malalaman kung maaaprubahan ito. Isa pang tinutugis si Atong Ang na may patong-patong na kaso kaugnay ng mga nawawalang sabungero. May pending application din ng gobyerno para maisama siya sa Red Notice Alert. Sabi ni Remulla, muntik na nilang mahuli si Ang sa Cavite nung nakarang buwan. Yung pagkain ng bebente, nung pag-ibig namin ang bebenta. Oo, we were this close to getting him. The person earned 1 billion a day for 2 years. 1 billion a day. Imagine mo ang war chest na dala niya para umikot sa Pilipinas. Every 2 days, ikot lang sila ng ikot. Dati nang itinanggi ni Ang, Roque at Ko ang mga paratang laban sa kanila. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Isa po sa mga naging sentro ng usapan sa ASEAN Summit sa Cebu ang epekto ng giyera sa gitnang silangan at kabilang sa napagkasunduan ang pagtatatag ng fuel reserve ng ASEAN. Mula sa Cebu City, saksi live si Ivan Mayrina. Ivan?
Pia, ang pagtatatag nga ng isang fuel reserve para sa ASEAN nations ang isa sa mga napagkasunduang paraan para tugunan ng oil crisis dulot ng gyera sa Middle East. Yun nga lang, bagamat nagkakasundo sa ideya at konsepto, hindi pa malinaw sa ngayon kung paano ito masisimulan at kung kailan mapakikinabangan. Navigating our future together ang tema ng ASEAN Summit ngayong taon. Layan ng pulong na mapagbuklod ng ASEAN para magkaroon ng nagkakaisang tugon sa krisis sa Middle East. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. The increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Kaugnay dyan ang pagtiyak sa seguridad sa enerhiya, lalo't 66% ng crude oil ng ASEAN ay inaangkat mula sa Middle East. Gusto ring masiguro ang seguridad sa pagkain, lalo't naantala ang paglalayag at paggalaw ng mga mahalagang raw material sa mundo, kabilang ang fertilizer. Nais ding matiyak ang kaligtasan ng ASEAN nationals na apektado rin na sigalot. Kabilang sa mga napagkasunduan bilang tugon sa oil crisis ang pagtatatag ng fuel reserve ng ASEAN. Bagamat nagkakasundo sa konsepto, kailangan pa raw plantsahin ang ilang detalye. Ang malinaw, kailangan itong madaliin. I'm very optimistic. They are committed to making this succeed because everyone is suffering and everyone wants to get out of this situation. So that's why I'm very optimistic that we will not be wasting time with bureaucratic nonsense. Iginit din ng Pangulo ang posisyon ng ASEAN sa gyera sa Middle East. Peace. It's that simple. We have made that position very clear. We have the foreign ministers, when they met previous to this summit, already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace. This between U.S., Israel, and Iran. So that is something that is, I think, fundamental to any discussion about the war in the Middle East. That's the first step, because we will achieve absolutely nothing until there is peace. We now are in this limbo situation where we don't know how long it's going to last. We don't know when the next encounter is going to be. Is the ceasefire on? Is it not on? Is Israel included? Is Hezbollah included? It's a very difficult situation. So, again, until there is the fighting ends, until the bombings end, then it's very difficult to put together any kind of solution, if you want to call it that. That is why the call essentially is peace now. Isa pa sa mga isinulong ng Pilipinas sa chairship sa ASEAN ang Maritime Cooperation. Sa ilalim ng ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, magtatatag din ang ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Dito, pangunahin tututukan at pagtutulungan ng ASEAN ang ligtas sa paglalayag sa South China Sea at pagtitiyak na napoprotektahan ang soberanya teritoryo ng bawat bansa sa ilalim ng UNCLOS at international law. Sabi ng Pangulo, patuloy na inaasam ng Pilipinas ang pagkakaroon ng Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China sa South China Sea. The basic fundamental foundation of any of those, to get the answer to any of those questions, will come from the finalization of a COC, a Code of Conduct. We cannot institutionalize any of those things until the Code of Conduct is finalized. The Code of Conduct between ASEAN and the People's Republic. So that, again, that is one of our aspirations as chair of ASEAN for 2026, that we find at the end of the year that we actually have a Code of Conduct. Now, how optimistic or pessimistic I am, I don't want to say. Bagamat wala pang tiyak na panahon ng implementasyon ng marami sa mga napagkasunduang hakbang, magpapatuloy daw ang mga miyembro ng ASEAN para isulong ang mga ito. Pia, sa gala dinner ngayong gabi, pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa niya ASEAN leaders sa kanilang partisipasyon at suporta sa chairship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Mas gusto nga raw na sana ng Pilipinas na mabigyan ng mas magarabong pagtanggap ang mga bisita, pero kakaibang hamon ang kailangang harapin. Pero ika nga ng Pangulo,
Marami ng pinagdaanan ng ASEAN at ang lakas ng rehiyon ay ang kakayahan nitong lampasan ang mga hamong tulad ng hinaharap ng mundo sa ngayon. Pia? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Patuloy na gumagalaw pakanluran hilagang kanluran ang bagyong may international name na Hagupit. Inaasang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi at tatawagin itong bagyong Kaloy. Huling namataan ng sentro nito, 1,315 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon, mababa pa ang chance nitong mag-landfall. May chance rin humina pa ito bukas at maging tropical depression at low pressure area sa susunod na linggo. Posible pang magbago ang kilos at lakas nito kaya manatili pong nakatutok para sa mga update. Easterlies ang umiiral ngayon sa bansa. Hinuli pong isang rider dahil sa pananaksak sa magkaangkas na nakaalitan niya sa kalsada sa Taguig. Pero inaresto rin ang dalawang nakaaway niya matapos lumabas na nasangkot sila noon sa iba pang kaso. Saksi si Oscar Oida. Paulit-ulit na inundayan ng saksak ng rider ang sakay ng isa pang motorsiklo. Sa videong ito nakuha sa Taguig at nag-viral sa social media. Pagkatapos, naglakad ng rider na tila walang nangyari. Naaresto siya ng mga nagpapatrulyang pulis. Yung pulis natin nandun, yung patrolya natin, kaya yung sinasabi nga kanina ng TMO, nakita nila yung mobile patrol natin na nandun. Nakapag-respond kaagad at nahuli nga itong suspect natin. Ito, nung pagtawag ng pulis, actually patakas ka na eh, no? Paalis na siya eh. Kaya nung na-accost na siya ng pulis, arrested siya. Itong dalawa na kinuha rin. Siyempre, ang first responder naman natin dyan, hindi pa alam ang buong istorya niyan. Kaya siyempre, mag-i-imbisi pa yan. But good thing, kukunin sila parehas. Nakapanayam namin ang lalaking sinaksak sa video. Ininda niya ang mga tinamong sugat. Nararamdaman ko po pero hindi nagpa-puncture po. Kaya sabi ko parang may screwdriver. Halos mamatay ako sir kung kutsilyo. Patay ako. Nakita mo meron dito sa dibdib ko sa puso. 2 sa tiyan. Meron sa tagiliran. Ayon sa magkaangkas, hinarangan umano ng suspect ang dinaraanan sa May Kalayaan Avenue kahapon. Nang umalma ang magkaangkas, nag-dirty finger daw ang rider. Talagang na-block yung dalawang way, dalawang sakyan. Kaya sobrang init. Lahat po nagbubusinahan na, pati lahat ng mga nakamotor. Kaya ngayon, ginawa ko, nag-rev ako ng malakas para makuha pansin niya. Ngayon, nung pag-rev ko, sakto, ayun na, niya ako. Nang magpang-abot daw sila sa stoplight. Nalapitan namin, parang kinumpronta lang namin bakit mo kailangan yung mag-ganon. Tapos palitan ng salita, so nagpaawat kami, okay na. Tahimik na po, wala na po nagsasalita. Hinintay na lang namin mag-go. Bigla siyang inistan niya yung motor niya, binuksan niya yung compartment, kinuha niya yung screwdriver. Yun na po. Itinanggi ng suspect na nag-dirty finger siya. Sabay giit na siya ang pinagbantaan ng dalawa. Gawa po nung galit na sinabi sa akin na huwag daw po akong liliko. May kakalagyan daw po ako. Pero yun lang po yun eh. Inataw na po ako ng helmet eh. So dinipensahan ko po. Naharap sa 2 counts ng frustrated homicide at illegal possession of deadly weapon ang suspect. Pero nang i-check ng mga pulis ang record ng mga nagrereklamo. Nalaman po namin through e-warrant system natin ng PNP na meron po silang unserved at active warrant. Yung pong isang biktima natin may 2 standing warrant, isang theft at saka isang carnapping, habang yung isa namang biktima natin din ay may kasong frustrated homicide. Kaya ang mga nagrereklamo, biglang naging suspect. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo. Ayon sa dalawa, napagsilbihan na nila ang sentensya sa kanilang mga kaso. Napakawalan din sila matapos maipresenta ang mga kaukulang dokumento. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Posible pong magkaroon ulit ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 9 na piso kada litro ang inaasahang matatapyas sa presyo ng diesel base sa 4 na araw na trading ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau. 12 piso naman sa kerosene pero ang gasolina nakaambang magtaas presyo ng piso at 60 sentimo hanggang piso at 70 sentimo kada litro. Ayon sa DOE, tumataas sa ngayon ang demand ng gasolina lalo't papasok na ang summer sa ibang bahagi ng mundo. Kinontra ng ilang kongresista ang pahayag ni Senador Ping Lacson na posibleng hindi agad mag-convene ang Senado bilang impeachment court
kung may mga senador na haharang dito. Sa darating na Lunes, isa-isang tatawagin ng mga kongresista at ililista ang kanilang boto kung pabor ba sila o hindi sa committee report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa nakatakdang botohan sa plenaryo sa Lunes, si House Committee on Justice Chair Representative Jerby Luistro ang magsusponsor sa committee report at resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. I will be speaking on everything that happened before the Justice Committee. Of course, the fact that this evidence remains unrebutted even to the date of the plenary vote because the respondent Vice President never answered the allegation of offenses in the impeachment complaint. There might be interpolations and debates and baka sa Monday rin maganap ang voting by the plenary. Sa ngayon, wala pang opisyal na nagpalista, but I understand some of the members are interested to show their support or express their dissent to the results or the decision of the Committee on Justice. Base sa rules on impeachment ng Kamara, roll call vote ang gagawin. Ibig sabihin, isa-isang tatawagin ang mga kongresista at ililista ang kanilang boto. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. Basta raw makuha ang botong ito, kahit mas marami ang mag-no o mag-abstain, aakyat pa rin daw ang Articles of Impeachment sa Senado. It doesn't affect the validity or the approval of the Articles of Impeachment because the Constitution simply requires that at least 1/3 of all the members of the House of Representatives, regardless of how many will say no or how many will abstain. Pagkatapos ng botohan, It will be transmitted as soon as the Secretary General of the Senate is open to receive the Articles of Impeachment. Kunyari, nag-adjourn kami, inumaga kami, the following day, Tuesday, 9 o'clock, pwede nang i-transmit yun ng Secretary General of the House so that the Secretary General of the Senate could receive the Articles of Impeachment. kinontra naman ni De Lima at Defensor ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson na posibleng hindi agad mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung ito ay haharangin ng mas maraming senador. It's very clear sa Constitution. It's a constitutional imperative. It's an imperative constitutional process. The Constitution, the language of the Constitution says shall. Hindi ito may. Under the Constitution, there is no reason to block the convening of the Senate as the impeachment court. There are no conditions under the Constitution. Dapat may trial talaga at kung sa palagay ng mga senador ay kailangan nilang i-acquit, edi i-acquit nila sila. Kung kailangan nilang i-convict, edi i-convict nila. But not to block the trial and to avoid your constitutional duty to convene and hold trial and make a decision. Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. 36 na lugar sa bansa ang nakapagtala ng danger level na heat index o damang init ngayong araw. Base sa datos ng Pag-asa, 44 degrees Celsius ang pinakamainit na naitala kanina. Naitala po yan sa Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, Ethiaga, Isabela at 7 iba pang lugar. 43 degrees Celsius naman sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan at 5 pang lugar. 18 lugar naman ang nakapagtala ng 42 degrees Celsius na damang init, kabilang ang Science Garden sa Quezon City. Bukas, inaasahan pa rin aabot sa danger level ang damang init sa mahigit 20 lugar, kabilang na ang Metro Manila. 44 degrees Celsius ang pinakamainit na posibleng maranasan sa 6 na lugar. Muli pong nagkaroon ng palitan ng pag-atake sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa gitna po yan ang pinag-aaralang mungkahi na magbibigay daan sa kasunduan para matapos na ang giyera. Saksi si JP Soriano. Muling nagpakawala ng mga missile ang Iranian Navy sa kabila ng umiiral na tigil putukan sa pagitan nila ng Amerika. Ayon sa Iran, rumesbak sila sa mga barko ng Amerika
dahil sa umano'y US attack sa 2 barko, kabilang ang isang oil tanker ng Iran. Inatake rin umano ng Amerika ang ilang civilian area sa Strait of Hormuz at mga kalapit na coastal area. Ayon sa Iran, malaking pinsala ang naidulot sa Amerika pero itinanggi yan ng US Central Command. Bagamat bumalik na raw sa normal ang sitwasyon, giit ng Iran, paglabag sa ceasefire ang ginawa ng Amerika. Ayon naman sa Amerika, 3 US Navy destroyer ang inatake sa Strait of Hormuz. Sabi ni US President Donald Trump, walang napinsala sa mga destroyer na nakalabas na raw sa strait. Pero malaking pinsala umano ang sinapit ng anyay mga umatake mula sa Iran. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang ceasefire na nagsimula noong April 7. They trifled with us today. We blew them away. Hindi limitado ang mga pag-atake sa Strait of Hormuz. Ayon sa UAE, sinalab ng air defenses nito ang mga missile at drone mula Iraq. Napaulat ang palitan ng pag-atake habang inaantabayanan kung anong magiging tugon ng Iran sa peace proposal ng Amerika. Kung mapagkasunduan ng magkabilang panig, magbibigay daan ito para formal nang matapos ang gera. Could happen any day. And it might not happen, but it could happen any day. I believe they want the deal more than I do. Sa gitna nito, tumaas ang presyo ng langis sa early trading kanina. Batay sa Brent crude futures, lumampas ang presyo ng langis sa $100 kada bariles. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng asawa ni Vice President Sara Duterte ang laghat ng legal na hakbang na maaaring gawin matapos i-dismiss ng Quezon City Regional Trial Court ang kanyang petisyon para pigilan ang pag-release ng kanyang tax records. Ayon po sa opisina ni Second Gentleman Attorney Manassas Carpio, kabilang dito ang posibleng paghahain ng motion for reconsideration o isang apela para raw lubos na maprotektahan ang kanyang mga karapatan. Idiniin nilang ang annual tax returns ni Carpio ay protektado ng confidentiality provisions sa ilalim ng umiiral na tax laws, kaya hiniling nilang pagbawalan ang Bureau of Internal Revenue na ilabas ito kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte. Nilinaw din nilang hindi nila pinatitigil ang Kongreso sa paggawa ng trabaho nito sa ilalim ng saligang batas. Ang pinapitigil lamang nila ay ang walang pahintulot na paglalahad ng confidential tax records ni Carpio. Nagkaisa ang iba't ibang sektor sa paglunsad ng isang kilusan para isulong ang anilay tunay na anti-dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative. Saksi si Von Aquino. Isang kilusan ang inilunsad ng iba't ibang grupo ng civil society groups, schools, churches, NGOs, youth organizations at business sector. Ang dapat isa lang movement. Ang layon nila makapagsabatas ng isang tunay na anti-dynasty law. About 80% of the members of the House and 75% of the members of the Senate belong to political dynasties. And every year, the political dynasties, in effect, determine the budget. There has been many studies already. No? And many groups have analyzed the problem of the country, especially corruption. And the biggest corruption happens in the budget. Hindi sila naniniwalang mababali ng Senate at House bill versions ang political dynasty cycle. Kaya ang gagawin nila, isusulong ang isang People's Initiative, isang paraan para maisabatas ang isang panukala nang hindi dumadaan sa Kongreso. Kailangan makakalap ng pirma, 10% ng mga rehistradong botante, pero dapat 3% o higit pa mula sa kada legislative district. Magkakaroon ng referendum at pag nanalo ang yes vote, pasado na ito. We invite everyone, individuals, groups, organizations, institutions, communities and movements, together, let us push for this radical reform. Target ng movement na makakalap ng 7.5 million signatures nationwide. Nagsagawa na umano ang grupo ng pilot signature campaign sa Naga at Zamboanga at kakausapin din umano nila ang mga eskwelahan at simbahan para gawing signature sites. Sa ilalim ng panukala, dapat isa lang sa national at isa lang sa local ang uupo sa bawat political family. Kasama sa bawal hanggang 4th civil degree of consanguinity and affinity, mga anak, magulang, lolo at lola, tito at tita, mga apo, kapatid, first cousins at kanilang mga asawa at common law partners.
Nais din ipagbawal ng dapat isa lang movement ang succession, replacement o pagpapalitan ng posisyon. At kailangan din munang palipasin ng isang full-term cooling-off period bago ulit makatakbo sa posisyon ng isang miyembro ng political family. This law will change the composition and quality of the members of Congress and the leaders in our local governments. Better laws can be passed in Congress. Better national and local budgets and infrastructure projects will be implemented. There will be better meritocracy, transparency, and accountability. It will make our system work. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Nagtapos na po ngayong gabi ang mega fantasy series na Encantadia Chronicles Sangre. Pero hanggang sa huling gabi, puno pa rin ito ng mga plot twist. At ilan nga sa ikinatuwa ng mga Encantadics ay muling pagkabuhay ni Mira at Gaia. Pati na ang paghirang kay Flamara bilang bagong pinuno ng Hattoria at pagpapatuloy ng pagmamahala nila ni Soldarius. Tinanggihan naman ni Terra ang pagiging hara ng Lireo, pero ang ikinagulat ng ilan ang pag-aanib ni Akil kay Gargan. Nabitin nga raw ang ilang fans sa pagtatapos at umaasa na magkakaroon ng bagong kabanata ang Encantadia. Nagpamalas ng kabayanihan ng isang babae sa India. Sa kuha ng CCTV, makikitang nakababa na ng tren ng babae, pero pag-andar ng tren ay kumari pa siya ng takbo para tulungan ang isang pasahero. Lumusot kasi ang 75 anyos na pasahero sa gap at nakalagkan ng tren. Sumaklolo rin ang iba pang nasa paligid. Mula sa lupa hanggang sa tubig ang adventure trip ng marami ngayong tag-init. At ang isang lalaki kakaiba pero nakakaaliw ang estilo ng paglangoy. Ating saksihan. Beat the Init Challenge, Pass or Fail. Kahit tirik ang araw, hindi papapigil ang mga dumarayo sa maladisyetong Suba Sand Dunes sa Paway, Ilocos Norte. In na in mag-sandboarding sa Pinong Buhangin. Patok din ang 4x4 ride sa halagang 2,500 pesos kada isang oras ng pasyal. Matatanaw pa ang West Philippine Sea. Mahangin man sa lugar, maigi pa rin daw na piliin ang oras ng punta para tigaanong mainit. Ituloy na ang nature hopping sa Santa Catalina sa Negros Oriental. Subukan ang river cruising sa Barangay Caranoche para marating ang hanging bridge na may 7-story view deck. Mag-explore sa boardwalk na preskong lakaran dahil sa mga bakawan. Saka dumiretso sa Eco and Nature Adventure Park kung saan may IG-worthy na higanteng spider web. I-level up ang adventure sakay ng palwa ride na gawa sa mga kawayan. At bumisita sa Monkey Sanctuary. Di pa tapos ang trip dahil pwede rin ma-enjoy ang Mantapios at Tolostos Waterfalls. Perfect sa relaxation ang paglangoy gaya ng lalaking ito sa Isla Verde sa Batangas. Pero teka, parang may kakaiba. Parang baligtad. Kwento ni Hughes Cooper Dan, sinadya talaga niya ang baligtad na paglangoy at sinabayan pa ng baligtad na kuha ng kamera para aliw talaga. Biro tuloy ng iba parang sila yung nalulunod para sa kanya. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Totoo. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi.